Magandang hapon at para sa magiging lagay ng panahon para sa araw ng Biyernes, December 10, 2021. Makikita natin dito sa ating satellite imagery na patuloy pa rin makapalang kaulapan ang nararanasan ng mga kababayan natin dyan sa may Eastern Visayas, kasama na ang Central Visayas at Northern Mindanao area. Kaya patuloy pa rin natin silang pinapayuhan na maging alerto sa mga posible pang epekto nitong mga patuloy na pag-ulan na kanilang mararanasan. Samantalang dito naman sa Luzon, including Metro Manila, ay patuloy na nakaka-apekto ang ating amihan, kaya na inaasahan pa natin na medyo malamig na panahon sa madaling araw at mga mahihinang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon area. The rest of Visayas and Mindanao naman, isolated thunderstorms ang ating inaasahan. Sa ngayon, northeast monsoon ang patuloy nga na nakakapekto sa Luzon area at shared line naman dito sa may northeastern section ng Mindanao. So ito nga mga weather system na magdudulot ng mga pag-ulan lalo dyan sa Eastern Visayas area. At sa ngayon, meron tayong binabantayang isang low pressure area at kanilang alas 3 ng hapon ay tinatayang nasa layong 2,400 kilometers sa may silangan ng Mindanao. Base sa mga forecast model na ating tinitingnan, ay posibleng maging bagyo ang nasabing low pressure area at maaring pumasok ng ating area of responsibility sa pagpasok ng Monday or Tuesday. So, ating babantayan ang nasabing low pressure area dahil base nga sa ating forecast model, posible itong dumaan dito sa may Visayas and Southern Luzon area by next week. So, antabayan na natin ang mga susunod na updates natin at mga information regarding dito sa posibleng bagyo na pumasok ng ating area of responsibility sa pagsisimula ng simbang gabi next week. Para naman sa magiging lagay ng panahon sa Luzon area bukas, patuloy pa rin ang makulimlim na panahon sa silangang bahagi ng Luzon area na may isolated light rains dyan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon at scattered rain showers and thunderstorm naman dyan sa may Legazpi area. Metro Manila and the rest of Luzon ay patuloy pa rin makakaasa ng maaliwala sa panahon na may tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Tuguegarao City ay maglalaro mula 20 hanggang 26 degrees Celsius, 20 to 31 naman dyan sa Lawag area, samantalang sa Baguio City ay mula 11 hanggang 23 degrees Celsius. Over Tagaytay City, ang agwat ng temperatura ay mula 19 hanggang 28 degrees Celsius, 26 to 30 naman dyan sa Kalayaan Islands, samantalang Puerto Princesa naman ay mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa mga kababayan natin sa Legazpi City area, ang agwat ng temperatura bukas ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius, at dito sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay mula 22 hanggang 32 degrees Celsius. So mapapansin natin dito sa Luzon area, mabababa ang ating minimum temperature dahil pa rin sa patuloy na pagbugso ng malamig na hanging amihan. Ito nga yung mga pag-ulan na ating nakikita na posible, ito yung dahilan kung bakit magiging malamig pa rin sa mga susunod na araw dito sa Luzon, including the Metro Manila area. Sa Visayas at Mindanao area naman bukas, inaasahan pa rin natin ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dyan sa Eastern at Central Visayas. Dala pa rin ito ng shear line na patuloy na makakapekto sa mga nabanggit na lugar. Visayas and the rest of Visayas and the entire Mindanao naman ay magkakaroon na ng maaliwala sa panahon, maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Ang agwat ng temperatura ng Tacloban City ay mula 24 hanggang 26 degrees Celsius, 25 to 20 naman dyan sa Metro Cebu area, at sa Iloilo City ay mula 26 hanggang 30 degrees Celsius. Sa mga taga Cagayan de Oro, ang agwat ng temperatura bukas ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius, 25 to 31 naman dyan sa Metro Davao area, at sa may Zamboanga City ay mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Papapansin natin, maliit ang agwat ng minimum at maximum temperature sa Visayas area dahil pa rin yan sa patuloy na pag-ulan na ating inaasahan na magpapatuloy hanggang bukas.
Dahil pa rin sa pag-iral ng ating amihan, nakataas pa rin ang gale warning natin sa seaboards of Northern Luzon, the seaboards of Central Luzon, the eastern and western seaboards of Southern Luzon, and the eastern and western seaboards of Visayas, kasama pa rin ang eastern seaboards ng Mindanao. Kaya patuloy nating pinapaalalahanan ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil para sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon. Tignan naman natin ang next 3 days from Sunday to Tuesday dito sa Metro Manila. Inaasahan natin ang patuloy na maaliwalas sa panahon at tsansa ng mga mahihinang pag-ulan. Agwat ng temperatura ay maglalaro mula 22 hanggang 32 degrees Celsius. Baguio City ay matuloy pa rin nating aasahan ng maaliwalas sa panahon at tsansa ng mga panandaliang mahihinang pag-ulan. Agwat ng temperatura ay maglalaro mula 11 hanggang 23 degrees Celsius. Legazpi City, patuloy pa rin ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog at inaasahan natin ang temperatura ay mula 24 hanggang 30 degrees Celsius. Metro Cebu area, makulimlim na panahon pa rin ang sasalubong sa pagpasok ng susunod na linggo at ang agwat ng temperatura ay mula 24 hanggang 30 degrees Celsius at may kasama yung mga kalat-kalat na mga rain showers and thunderstorms. Metro Davao area, maaliwalas sa panahon pa rin ang ating inaasahan na meron lamang isolated rain showers or thunderstorm. Agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Ang haring araw dito sa Kamaynilaan ay lulubog ng 5:27 ng hapon at muling sisikat yan bukas ng 6:10 ng umaga. Para sa mga rainfall advisories or rainfall warning kasama na mga thunderstorm advisories na inilalabas ng mga kasamahan natin sa mga Pag-asa Regional Services Division, sundan kami sa aming mga social media accounts sa Twitter at Facebook at DUS_Pag-asa. Mag-subscribe sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at lagi ang bisitahin ng aming website sa bagong.pag-asa.dust.gov.ph. At yan ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Raymond Ordinario nag-uulat.